Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Father Rani. Hi, good afternoon. Good afternoon, everybody. Okay. Pumirma kayo ng isang statement congratulating the members of the House of Representatives para dun ho sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte on a factual and legal grounds. In the same statement ay binabatikos din po ang ginawa ng Senado na pag-antala sa posibleng trial considering yung mga nangyari nitong nakalipas na araw. Are you expecting, Father, na mauulit muli yung nangyari ho nung nakalipas na pagkakataon na merong impeachment case din na naisumiti last year sa panahon ng Senate President ay si Senator Escudero? Kami na babahala kasi ngayon na itatransmit sa Senado ang articles of impeachment. Ngayon naman ang magkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado at ang Senate President ay si Cayetano na kilalang kaalyado ng pangalawang Pangulo at very clear and very public ang simpatya niya sa pangalawang Pangulo. So we are afraid na mauuwi na naman sa wala ang paglilitis sa Senado. Mm. Okay, may mga babala po sa liderato ng Senado na kung hindi ho magko-convene bilang impeachment court, eh posible na magkaroon po ito ng epekto sa pagtingin ng publiko and of course dun sa mismong reklamo na nakahain po dyan sa kanila. Sinasabi ng Supreme Court dati na itong tungkol ho sa kaso ng Henrillo versus Senate noong April 2026 ho. Ang ibig sabihin daw ng forthwith ay within a reasonable time. At what point masasabi po natin na reasonable time yung mga proseso at pagkakaroon ng ilang antala, attorney? Alam nyo, kahit anong law dictionary ang buksan nyo, ang nakalahad na ibig sabihin ng forthwith ay dapat kaagad mangyari. In other words, it should follow as a matter of course. In other words, dapat hindi maantala. Pero yun na nga ang problema, may kaya ang liderato ng Senado at mga kaalyado ng Senado na hatlangin ang pag-usad ng paglilitis. At yan ang nakakabahala. Father Rani, with the changes dyan po sa Senate leadership, they may try to amend yung kanilang rules and procedure and impeachment sapagkat sa pagkakataon ho na ito ay hindi kapareho ng mga nakalipas ho na impeachment case. Sa kasalukuyan ay kauna-unahan ito na vice presidente ang pinapa-impeach para gawin na mas kumbaga pasok doon sa kanilang panuntunan at pamantayan. Meron ho ba kayong mga worries dito sa mga posible na hakbang ng bagong Senate leadership, Father Rani? Well, basically the rules for impeachment are found in Article 11 of the Constitution. Pero tama ka, may kapangyarihan ang Senado na bumuo ng mga reglamento nila sa impeachment trial pero hindi nila pwedeng suwayin ang nakalahad sa saligang batas. Yes, we are concerned that the rules that are to be drafted ay dapat they should allow for the facts and the appropriate evidence to be presented. Kasi pwede ka namang bumuo ng mga reglamento ng panghadlang nagpapresenta ng ebidensya. Pero pag ginawa nila yun, it will be open to constitutional challenge. Okay. Can a Supreme Court, can this court, highest court of the land,
intervene dito ho sa Senate pagka inadapt po nila yung rules at yung effective implementation ho nito kung ano man yung detalye ho ng naturang patakaran, ano, tulad ho halimbawa ng pagpapalit sa required number of votes at yung handling doon sa mga evidence. Pwede ho ba kayang mag-intervene ang Supreme Court? There are some things na hindi pwedeng baguhin ng Senado. For example, the required number of votes to convict. Kasi nasa saligang batas yan. At hindi mo pwedeng baguhin yan kung hindi mo binabago ang saligang batas. At hindi pwedeng baguhin ang saligang batas na walang referendum or plebiscite sa mga tao. Pero as a general rule, you know, the court will not interfere in a power that is entrusted to the Senate. Pero pag bumusin na ng mga reglamento nila na labag sa nakalathala sa saligang batas, ay pwedeng dalhin sa Supreme Court ang tanong na yan. I see. Okay, ang akin pong katanim dito si Bombo Everly Rico, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo, Father Rani. Alright, sa ibang topic naman po, Father, kasalukuyan po kasi na nasa protective custody po ng Senado si Senator Bato. Can the Senate effectively protect Senator Bato against po doon sa ICC warrant o isa lamang po itong overextension ng kanila pong parliamentary privilege, Father? In fact, there is no such thing as protective custody. Kasi the only thing guaranteed by the Constitution is that a lawmaker cannot be arrested when Congress is in session and the offense for which he is charged is punished by not more than 6 years, but crimes against humanity is punishable by 40 years imprisonment. So hindi yan sakop sa parliamentary immunity. Alright. Father, mayroon din pong moral tension sa kasalukuyan pong nangyayari ngayon na sitwasyon. The Senate po is protecting their colleague pero ang warrant laban po kay Senator Bato ay crimes against humanity and libo-libo po yung mga biktima doon po sa inilunsad nga na war on drugs. Can the Senate reconcile this dilemma po, Father? The only thing for the Senate to do is to comply with legal processes. Alam mo, nakakasira ng imahen ng Senado yan. Pag ang isang tao na may hinaharap na mabigat na kaso ay kanilang pinoprotektahan at hindi may patupad ang pananagutan niya sa ilalim ng batas, ang signal na binibigay sa taong bayan ay kung may protector ka, pwede mong iwasan ang pananagot sa kasalanan. No? And due to that incident din po, Father, the Senate cited in contempt yung ilan pong mga NBI agents for trying to execute their duties. Are we saying po na yung pong breakdown sa coordination sa pagitan po ng executive and as well as sa legislative branches? You know, as far as I know from the news reports I've been watching, the NBI operatives were there to serve a warrant on Bato. Citing them in contempt was actually citing them in contempt for performing a legal duty. Of course, Bato alleges that he was manhandled, pero kitang-kita naman sa video na hindi siya talaga manhandle kasi tumatakbo siya eh. Ang nangyari nga ay natapas siya. So, I don't think it was right for the NBI personnel to be cited in contempt. But even if that is the case, the processes should be observed for citing them in contempt and for challenging as well the contempt citation. All right, Father, ibalik ko po kay Bombo Dennis for additional question. Okay. Dito po sa punto na ito, Father, sa ginawa po ng Senate na pag-contempt dun sa mga ahente ng National Bureau of Investigation, is the Senate protecting its independence o masasabi natin na nagigiho silang refuge from law or violation of law ng kanilang mga kasamahan, and ito ho ba ay lawful, Father? There is no threat to the independence of the Senate kasi wala namang humahadlang sa mga meeting nila, wala namang humahadlang
sa pag-desisyon nila. In fact, si Bato nga, absent ng kalahating taon, ngayon nagpapakita. Ang problema, may warrant kontra sa kanya at dapat iserve talaga yung warrant laban sa kanya. Okay, with that, Father, maraming salamat po sa pagbigay ng inyo pong mga pananaw hinggil po dito sa mga usapin na napakamasalimuot, ano, lalo na sa mga katulad namin, non-lawyers, na tumitingin din ho sa mga sitwasyon po na ito. Thank you so much po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University, si Father Ranilio Aquino, isa ho sa mga constitutionalist ng ating bansa at bahagi din ng binuong komisyon noon para sa paghimay ng posible na pagpapalit ng ating saligang batas, ngunit hindi ho ito na ganap na nais sa katuparan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.